Tumigil, ano mga tao? Pinigilan ng isang gwardya sina Lance at Yano, nakilala ng gwardya si Yano sa isang sulyap, gayunpaman, wala man lang paggalang, isang dogfight. Boses at mahusay na reputasyon sa bansa, maging ang kanyang mga bantay ay napakataas at makapangyarihan na hindi man lang nila nakikita si Prinsipe Harem kapag nakita nila siya. Ako si Harem, naparito ako para magbigay galang kay Royal Brother Yano ngayon, mabilis na pumunta at ipasa ang salita. Sabi ni Harem. Teka. Pumasok ang gwardya na iyon sa residence para pumunta, natakot siya na baka importante talaga ito, kaya hindi siya naglakas loob na hindi pumunta at ipasa ang mensahe. Pagkaraan ng ilang minuto, lumabas ang gwardya na iyon at sinabing, sabi ng kamahalan 36, lumabas ka. Ano? Pansamantalang pangit ang mukha ni Harem, lahat ay isang prinsipe, bakit niya binubuli ang mga tao ng ganoon, ngunit isang salita, umalis ka, gaano niya hindi pinansin si Harem. Napahiya si Harem sa harap ni Lance, hindi karapat-dapat na maging kaibigan ni Lance. Sa sandaling ito lang naramdaman ni Lance kung gaano kababa ang pagbagsak ni Harem sa North Empire. Siyempre, maaari ding hulaan na kahit ang 18 prinsipe ay nang-ahas na tretuhin siya ng ganoon noon, hindi pa banggitin ang isang prinsipe ng ang level ni Yano. Sa kanyang puso, sinabi ni Lance, itong nakababatang kapatid na si Yano, mukhang matagal na siyang hindi pinag-aral ni Kuya, kaya nagiging mayabang na naman siya. Sinabi ni Lance, pumunta kang muli, at sabihin sa kanila na ang isang may apelyidong Damon ay narito upang salubungin sila, magmadaling lumabas at batiin sila, o sirain ko ang pinto. You dare! Sigaw ng gwardya na iyon nang marinig niyang binasag ang pinto. Nagulat din si Harem, talagang nang-ahas si Lance na sabihing basagin ang pinto ng prinsipe ng Yano. Sus, ginawa na siyang hindi kapanipaniwala ng 18 prinsipe, hindi ba natatakot si Lance sa prinsipe ng Yano? Pa! Hinampis ni Lance ang gwardya na iyon sa lupa at nagmura, aso, kung hindi ka papasok at ipaalam, puputulan ko ang iyong dila. Yes yes yes. Sinampal ang guard na iyon at hindi na naglakas loob na maging wild at agad na pumasok para ipaalam. Sa isang pavilion, si Prince Yano ay nagsasanay ng martial arts. Your Highness, hindi maganda. Binuksan ni Yano ang kanyang mga mata at galit na sinabi, halika, abalahin mo ulit ako, papatayin kita. Your Highness, it's not good. May lalaki sa labas ng pinto, ang apelyido daw niya ay Tang, sinabihan kanyang lumabas at makipagkita sa kanya, kung hindi, binasag niya ang pinto. How dare you? What grizzled citizen dares to offend me? Narinig ko ang kanyang apelyido ay Damon. Nagsalubong ang mga kilay ni Yano, at bigla niyang naalala ang isang tao, si Lance. Ang katawan ni Yano ay hindi maiwasang manginig, kahit na siya ay nasa Darlington City ngayon, ang kanyang prestihiyo ay mataas at hindi maraming tao ang nang-ahas na saktan siya, ngunit si Lance ay ginawa siyang manginig sa pag-iisip tungkol sa kanya. Damn it! It can't be really him, right? Nanlumo si Yano sa loob, at ngayon ay wala na siyang pakialam, agad siyang tinungo ang gate. Lance! Imposibleng lumabas si Emperor Yano para batiin tayo, pero na, huwag mong hiyain ang sarili mo. Sabi ni Harem. Hindi man lang sinubukan, paano mo malalaman na hindi siya lalabas para batiin tayo? Bahagyang tumawa si Lance, mukhang confident ang mukha niya. Lance, hindi mo pa alam ang prestihiyo ng Royal Brother Yano sa Darlington City ngayon, isa siya sa mga pinaka-promising at talentadong prinsipe 30 taong gulang pa lang siya ngayong taon, naabot na niya ang 3 antas ng innate great perfection, ito ay isang pag-iral na pupunta sa Unity Realm bago ang edad na 35 nangangahulugan ito na ang kanyang pagkakataon na maging isang hari sa hinaharap ay napakataas, mayroong ilang mga tao na maglalakas loob para masaktan siya. Hahaha. Tawa ng tawa si Lance at sinabi sa sarili, hindi mo nga alam kung gaano kalubha itong Yano na nabugbog ko sa Star Ocean Academy, kung alam mo lang, natatakot akong hindi ganito ang image ni Yano.
Mataas sa isip mo. Pagkalipas ng ilang minuto, si Yano ay nagkaroon ng labis na pag-aatubili sa kanyang mukha, pagkatapos ay lumabas. Sinabi ni Lance kay Yano, tingnan mo, hindi ba ito lumalabas para batiin tayo? Ah! Nagulat si Yano, isang prinsipe na nagsabing magwala, sa kanya ay talagang lumabas upang batiin si Lance. Lumakad si Lance at ngumiti, Your Highness Yano, long time no see, hey, this one is not. Tumingin si Lance sa taong nasa likod ni Yano at napagtanto na siya si Hilin, na nangako na maging tang. Ang nakababatang kapatid ni Lance sa Star Ocean Academy, isang matandang lalaki sa unang antas ng Early Unity Realm. Sa ngayon, ang mukha ni Yano ay awkward, at na si Hilin ay mas awkward. Si Hilin ay orihinal na umalis sa Star Ocean Academy kasama si Lance, para lamang mahiwalay kay Lance pagkarating sa Glazed Kingdom. Siyempre, hindi ito kasalanan ni Hilin. Ang pangunahing dahilan ay ang pagpunta ni Lance sa Savage Tribe para tuklasin ang Iron Tree Heart, na napakahalaga. Hindi sinasama ni Lance si Hilin, kaya si Lance sinadyang makipaghiwalay sa kanya. Pagkatapos noon, kinailangan ni Hilin na bumalik sa North Empire at bumalik sa bahay ng prinsipe ng Yanlo. Tumingin si Hilin kay Lance at sinabing may takot at kaba, dage. Bago pa man mabigkas ang salitang, kuya, agad na sumabad si Yano, abala sa pagtawa, Brother Lance, paalam na ang Star Ocean Academy, ang tagal na, huwag ka nang magkasakit, alis na tayo, habulin natin. Sabay sabi ni Yano kay Hilin, Hilin, ingatan mo si Yano, hahabol ako kay Lance. Hinawakan ni Yano ang mga balikat ni Lance at naglakad patungo sa isang desyerto na lugar. Agad nang umisi si Yano, Lance, anong ibig mong sabihin, pabalik sa North Empire ano pa ang hinahanap mo sa akin? Sinabi ni Lance, Yano, nakalimutan mo ba sa Star Sea Academy, ikaw mismo ang nagsabi, maging ang aking nakababatang kapatid, at kahit na yumuko sa akin, si kuya ay bumalik ngayon, syempre pumunta ka para hanapin ang aking nakababatang kapatid na lalaki. Galit ang mukha ni Yano. Lance, nakaraan na ang nakaraan, huwag masyadong lumayo, ito ang North Empire Darlington City, hindi Star Sea Academy. Hindi ko pa naisettle ang score sa iyo para sa pangbuli sa akin ng ganoon sa Star Ocean Academy, at naglakas loob ka pang dalhin ang basurang yan swallow sa iyo ngayon. Your Highness Yano, hindi totoo yan? Binubuli mo ba ako sa Star Sea Academy, at bilang resulta, nabuli ako sa halip, kung hindi mo sinabi na sasambahin mo ako bilang iyong kuya, malamang na hindi ka na mag-e-exist. Ngayon, Lance, huwag mong isipin na wala talaga akong magagawa tungkol sa iyo. Nagngagat ang ngipin ni Yano. Halika, Yano, huwag mo akong takutin dito, kung talagang may paraan ka para maabyutin ako, paano pa ako mabubuhay ng komportable? Hindi mo ba nakikita? Nasa Unity Realm ako ngayon, kung wala ka nang mahahanap na iba, ano sa tingin mo ang mailalabas mo? Ano? Unity Realm. Nagulat si Yano, talagang nakakatakot ang talento ni Lance, ngunit inaasahan, noong nasa Star Ocean Academy siya, tinalo ni Lance ang Hilin ng Unity Realm sa tuktok ng innate great perfection. Kaharian. Yanru, kung hindi ako nagkakamali, ang nangyari sa pagitan namin ng Star Ocean Academy ay hindi dapat manggahas na malaman. Where so what? If you provoke me, the worst I can do is expose myself to it. Anyway, although I said to be your little brother nung humingi ako ng tawad sa'yo noon, hindi ko aaminin, paano? Pwede ba akong maging little brother kapag prinsipe ako, biro lang. Kahit ayos lang ako, kailangan ko pa ring tanungin ang mga nasasakupan ng North Empire kung payag sila, tanungin mo ang tatay ko kung payag siya. 832. Hahaha, Yano, kung gusto mong maging kapatid ko, baka hindi ko pa tanggapin. Kung ganoon bakit gusto mong sumama ngayon? Wala naman masyado, hindi ka ba pwedeng lumapit at maupo? Wala akong mauupuan dito, please bumalik ka na. Yano,
Payo ko na huwag mo akong pretuhin ng masama, talaga, hindi maganda. Syempre, baka isipin mong tinatakot kita sa Star Ocean Academy, hindi, mali, ako, Lance, wala akong pakialam. Kung gusto ko talagang gumawa ng paraan para makuha ka, kahit saan gagawin. Sige, Your Highness Yano. Relax, nandito talaga ako para humabol. Si Yanro ay mukhang inis na inis kay Lance, ngunit, sa ilang kadahilanan, nagkaroon lang ng kaunting panginginig sa loob, maaari ba, na talagang natakot siya kay Lance sa Star Ocean Academy. Hindi ko rin sigurado kung ako ay bumalik sa North Empire, ngunit hindi pa rin ako maaaring maging mayabang at dominante sa harap ni Lance. Tinapik ni Lance ang balikat ni Yano at sinabing, Prinsipe Yano, sa hinaharap sa Darlington City, maaaring may problema sa iyo, huwag mo akong itakwil kung ganoon, sige, aalis muna ako, maghabol tayo sa ibang pagkakataon. Ngumuso lang si Yano. Naglakad palabas si Lance. Yano, tara na. Paglabas ng bahay ni Yano, abala si Yano sa pagtatanong, Lance, hindi ka taka-taka na sigurado kang lalabas si Yano para batiin ka, kaya magkakilala na kayo mula noong nasa Star Ocean Academy kayo at magkaibigan pa rin. Hahaha, ang galing mo talaga, kaibigan mo ang isang prinsipe na ka-level ni Yano. Hey. Tumawa lang si Lance at hindi ito sinira, kung tutuusin, napakahiyang sabihin ito kay Yano. Si Lance ay hindi magsasabi ng anumang bagay na walang kaparirikon para bigyan ng mukha ang mga tao kung ayos lang siya. Sa bahay ni Yano, si Yano ay nalungkot na nakaupo sa isang batong bangko, si Hilin ay tumabi sa kanya. Your Highness, ngayong nakabalik na tayo sa Yano Empire, hindi na natin kailangan pang matakot kay Lance. Paano kung kumilos tayo, sa Yano Empire, mapaluhod mo si Lance at wala siyang magawa? Paano kung gumawa tayo ng hakbang? Sabi ni Hilin. Sabi ni Yano, Hilin, hindi na ako maniniwala sa iyo. Sinabi mo yan sa Star Ocean Academy, at ang nangyari, hinayaan mo akong mabugbog. Your Highness, iba na ngayon? Ito na ang Darlington City hindi ako naniniwala na si Lance ay maaari pa ring maging mayabang dito, Your Highness, siguradong natakot ka kay Lance sa Star Ocean Academy, at ngayon ka lang nagkaganyan. Hindi sigurado sa sarili mo, kaya natatakot ka kapag nakikita mo siya. Napunit si Yano sa loob, totoo na hindi siya naniniwala na hindi niya kayang makipaglaro kay Lance sa Darlington City, gayunpaman, hindi niya alam kung bakit siya natatakot, kung bakit wala siyang lakas ng loob. Hilin? Alam mo bang nakapasok na si Lance sa Unity Realm? Marahil, hindi ko talaga siya kayang paglaruan, tama siya, kung gusto niya akong makuha, kahit saan ay gagawin, pabalik sa North Empire. Your Highness? Halatang takot ka lang sa kanya, bakit mo naman iisipin iyon, kaninong teritoryo ito? Paano kanya nakuha? Stop it. Damn it. Lumabas ka, mag-isa lang ako. Yes, Your Highness. Bamantong hininga si Hilin at lumabas ng pavilion. Pagkaalis ni Hilin, sinampal ni Yano ang sarili niya at nagmura, napakawalang kwenta ko, teritoryo ko ito bakit ako matatakot sa kanya, tama lang na ipapatay ko siya, bakit may takot? Bakit? Hindi. Kahit ano? Susubukan ko, kung sino. Your Highness. Tumakbo siya papasok. Tutulungan ko akong hilingin kay Hanming na pumunta sa bahay. Your Highness? You're finally going to do it? Too good? That's just you? Show your berserk side? Make sure you collect lands. Tamang kinuha. Si Hanming ay ang kapitan ng kaliwang pakpak ng Darlington City Guards, isang pag-iral sa tuktok ng early Unity Realm, gaano man kagaling si Lance, kaya ba niyang maglaro sa antas na ito? Pupunta ako at hilingin sa kanya na pumunta kaagad. Oo. Sa isang tango ng kanyang ulo, si Yano ay nagtanggal ng kanyang lakas ng loob at natuyo. Si Lance ay bumalik sa kanyang sariling tahanan.
Doon, sa palasyo, natagpuan din ng ika-18 prinsipe ang kanyang ina, si Consort Z. 18. Anong nangyayari? Sino ang nakabangga sa'yo? Oo, matriarch, kailangan mong humingi ng hustisya para sa iyong anak. Tingnan mo ang pananaw mo, halos 50 taong gulang ka na, ano pa ba ang saysay ng pagtangis ng ganito, say? Oo, Mother Consort. Ang oiliary minister ni Peter, na tinatawag na Lance, binugbog niya ako ng ganito. Bullshit, ang basurang Charlie ba ay may napakalakas na oiliary minister? Nasaan ang mga tanod ng Unity Realm mo? Matriarch, hindi rin niya siya matatalo, napakabata pa ni Lance, narating na niya ang Unity Realm. Ano? Unity Realm, ilang taon na siya, hindi ba siya yung Lance, na parang 10th grade healer? Naalala ko last year lang siya nagpunta sa Star Ocean Academy. Matriarch, siya talaga. Ano? Siya talaga, sa murang edad pa lang natantong na siya sa Unity Realm, nako. Matriarch, bilasin mong magpadala ng taong pumatay sa kanya, ano ang Unity Realm, papasok pa lang siya dito, maraming tao sa imperyo ang maaaring poksain siya. Tumahimik ka. Sigaw ni Z Concubine, ngayon ay medyo nanginginig siya sa loob, si Lance ay talagang nakapasok sa Unity Realm sa murang edad. Sa buong North Empire, natatakot ako na bago ang edad na 30, si Lance lang ang nasa Unity Realm, oh my god, ito ay masyadong nakakatakot. Matriarch, magpadala kaagad ng isang tao upang poksain siya. Pa! Ngunit sinampal ni Concubine Z ang mukha ng ika-18 prinsipe. Nanay Consort, bakit mo ako sinaktan? Bakit ang galing mong makipagkulitin sa ganitong uri ng tao, napakatalino ba ni Lance kaya madali mo siyang pakialaman? Isa kang walang kwentang bagay, palaging nagdudulot ng gulo para sa akin, ang usapin ng Golden Foundry ay hindi pa rin nalulutas, at nakipagkulitin ka sa napakagaling na si Lance. Matriarch, isa lang itong Lance, anong nakakatakot dito, bakit ang duwag ni Matriarch? Ano ang alam mo, si Lance ay pumasok sa Unity Realm sa murang edad, ito ay isang bagay na kahit ang Emperor ay maaalarma, sandali na lang. Ah, hindi po, inang Consort, pagkatapos ay sirain si Lance bago pa niya maalarma si tatay. Isang lalaking may ganoong katalinuhan, hindi ako naniniwalang magiging ganoon kadaling lipulin. Nanay Consort, ano ngayon? Dumating na ang mga bagay-bagay, maaari lang muna tayong makipag-ugnayan kay Lance, at iimbitahan ko siya para sa hapunan ngayong gabi. Ano ba Matriarch, loko ka, nabugbog ako sa kanya at niyayaya mo siyang mag-dinner. Cut the crap? You know nothing? You don't know anything? Paano ako nagkaroon ng walang kwentang anak na tulad mo, kung hindi ka umasa sa impluwensya ng pamilya ng nanay ko para suportahan ka, sa tingin mo ba magiging malaya ka? Sa Darlington City. Lumabas ka. Agad na pinalabas ni Concubine Z ang isa niyang alipor sa palasyo. Kakabalik lang ni Lance mula sa bahay ni Prince Yano at tinuturuan si Bella ng isang malakas na sound attack secret technique na tinatawag na Tai Zuan Yin. Ang Tai Zuan Yin na ito ay natutunan mula sa Memory Stone ng Kangoo City, at mas malakas kaysa sa lihim na ibinahagi ni Lance kay Bella noon, na dinala mula sa mundo ng Wind Lightning. 833. Wow! Ito ay talagang kamangha-mangha, ito ay kamangha-mangha. Nagulat na sabi ni Bella. Hehe, I got this especially for you, pag-aralan mong mabuti. Ngunit, paano ang pagsubaybay sa Tai Zuan Yin na ito? Anong antas ang maaari mong maabot sa pagtatapos ng pag-aaral? Hindi ko alam ang tungkol doon, gayunpaman, ang alam ko lang ay mayroong isang matandang babae na gumagamit ng Tai Zuan Yin at kayang makipaglaban sa isang malakas na lalaki sa huling yugto ng Unity Realm at kahit na pumapangalawa sa lungsod. Wow! Kailangan ko talagang matuto nito. Napuno kaagad si Bella ng madamdaming motibasyon na matuto ng Tai Zuan Yin, hindi siya nag-aksaya ng oras sa pagsasanay ng martial arts ngayon, dati siyang nagsasanay ng martial arts habang nagsasanay ng kanyang sound method na martial arts.
Lumapit si Sarah at sinabing, Kuya Lance, paano naman ako? Ikaw, napakataas mo ng talento, hindi mo ako dapat kailanganin para maghanda ng kahit ano para sa iyo, ang God-killing sword technique at ang Dragon Descending sword technique na itinuro ko sa iyo noon, dapat mong ipagpatuloy ang pagsasanay. Gayunpaman, sinanay ko na silang dalawa sa pinakamataas na antas, walang paraan para patuloy akong umasenso sa aking espada, balang araw, habang lumalaki ang aking kaharian, ang espada ay magiging aking pagkaalipin, at kailangan kong magkaroon ng mas malakas na martial. Sining na tugma. Pagkatapos ay subukan ng mga espada at mga espada ng magkasama, dati akong nagsasanay hanggang sa limitasyon, pagkatapos ay ang mga espada ay pinagsama, ang kapangyarihan ay tumaas, at sa wakas, sa mga mabibigat na espada, muli kong dinobol ang aking mga kasanayan sa militar, ngayon ay umaasa sa kapangyarihan ni Hercules, ang lakas ng isang kamao ay higit pa sa dati noong ginamit ko ang mabibigat na espada. Gayunpaman, hindi ko kayang lakarin ang iyong ruta, hindi ko kayang pagsamahin ang mga espada, nangangailangan ito ng masyadong mataas na kakayahan sa pagkalkula ng isip. Napabuntong hininga si Lance, talagang dapat asahan, ang landas na tinahak niya ay hindi palaging pareho para sa lahat, una sa lahat, ang 2 use in 1 heart, ay hindi para sa lahat sa kanyang antas. Kung gayon, ikaw ang bahala, kahit na nasanay ka na sa God-killing saber technique at Dragon Descending sword technique sa pinakamataas na antas, hindi ibig sabihin na naabot mo na ang sukdulan, unawain mo ang iyong sarili at tingnan kung maaari mong maunawaan. Isang bagay, ang martial arts sa likod ng lahat ay nakasalalay sa iyong sariling paggalugad at pag-unawa. Lumapit din si Elsa at nagtanong, paano ako? Ikaw ang pinakamahirap pakitunguhan, wala kang ibang talento, isa lang ang martial talent, pero ang martial talent ay hindi malakas o mahina, kahit na tumuntong ka sa innate domain, mahirap. Para umunlad ka. Nalungkot si Elsa kaya malapit na siyang umiyak. Kahit na siya ay may tulong ni Lance at maaaring gumamit ng mga panlabas na bagay upang maabot ang innate realm upang pumunta, ngunit maaari lamang siyang umasa sa kanyang sariling pangunawa sa martial arts. Kahit na kumuha siya ng isang libro ng 10th grade martial arts at nagsanay nito ng sukdulan. Gayunpaman, habang ang kaharian ay tumaas, balang araw ay hindi na ito tutugma sa kaharian, at kung ang kanyang pag-unawa ay mabaygo, ang kanyang lakas ay magiging napakahirap, kahit na mayroong maraming mga tao sa ganitong uri, ito ay nangangahulugan na si Elsa ay sa huli sa antas na ito. Nang marinig iyon ni Lance, nalungkot si Elsa na kahit na mas malala pa ang talento ni Bella sa martial arts, kahit papaano ay may talento siya sa sound attacks. Sige, Elsa, hindi na kailangang ma-depress. Ang kailangan mong gawin ngayon ay patuloy na pagbutihin ang iyong kaharian, kainin ang puso ng bakal na puno bilang isang melon, kapag mayroon kang isang kaharian, natural na magkakaroon ka ng higit na pangunawa. Sa oras na iyon, magsanay ng aking Dragon Descending sword technique at God-killing saber technique sa sukdulan, kahit na hindi ka masasabing isang napakalakas na tao, ngunit hindi ka rin magiging isang napakasamang tao. Kung tungkol sa pagiging mas malakas, depende sa pagkakataon. Sige. Si Elsa lang ang makakagawa nito sa ngayon. Lumapit si Sally. Paano ako? Ang tagal kong nakatulog, ako ang pinakamasama. Ngumiti si Lance, ikaw at si Elsa ay nasa halos parehong sitwasyon, sundan ang landas ni Elsa, at kumonsulta sa kanya ng mas madalas kung okay ka. Sige. Lumapit si Ben at ngumiti, Lance, ang galing mo, isang tagubilin, paano kung turuan mo rin ako? Sinabi ni Lance, Ben, ang iyong kaharian ay nasa early innate stage, ngunit hindi ko pa naiintindihan ang iyong martial arts, kaya bakit hindi ka mag-ensayo ng kaunti? Mabuti. Agad na inensayo ni Ben ang kanyang mga kasanayan sa martial arts. Lance, ito ang aking kasalukuyang pinakamalakas na lakas. Sabi ni Ben. Sinabi ni Lance, sa totoo lang, ang iyong lakas ay napakakaraniwan, ito ay isang ordinaryong maagang likas na yugto. Biglang naging mapait ang mukha ni Ben.
Hindi ako nambobola, nagsasabi lang ng totoo, itong lakas mo, compared to the same level, kung napakalakas ng talent, diretso kang mas spike, kung average ang talent, kalahati ng chance mong manalo. Yun lang. Well, I didn't think I was this bad. What was your approximate strength when you were at the beginning of your innate talent? How was it? Tumawa si Lance, kung nakipag-away ako sa iyo ngayon sa mga unang panahon, hindi ko na kailangan pang gumalaw ng kalamnan para tapusin ka. Damn, it's so sad to hit me like that. It's not a blow to you. It's the truth. Noong mid-innate ako, nakapatay na ako ng late innate powerhouse, siya ang pamilyang Harrison na sumunod sa akin. Og, gap. Pinagpawisan si Ben. Sige, hindi mo kailangang ma-frustrate, take your time. Ano ang pangalan nitong sword technique na pina-practice mo ngayon? Campine sword technique. Tumango si Lance, itong sword technique mo ay may level na mga 8, hindi ito mababa, kaya ipagpatuloy natin ang pagsasanay. Tama, kapag ginawa mo pa lang ang Kangsong sword technique, maaari mong subukang ito ng tigas ng iyong katawan ng kaunti, baka mas effective. Sige. Nagpunta rin si Ben para magsanay ng kanyang espada. Napait ang mukha ni Xavier at sinabing, Lance, sabay tayong pumunta sa Martial Arts Academy, pero ngayon senior ka na, at nasa early Hautian stage pa lang ako, mas mababa sa ilan sa mga girlfriend mo ah. Oh, Xavier, ipagpatuloy mo rin ang pagkuha sa puso ng Iron Tree at hilahin muna ang iyong kaharian. Pagkatapos nito ituturo ko sa iyo ang Killing God Saber Technique, ang iyong family heirloom Meteor Butterfly Sword Technique. Kalimutan mo ito, sa totoo lang, ito ay masyadong masama. Speechless. Well, thank you for your guidance. I'm so happy to hang out with you. Hindi ko nga alam kung paano kita masusuklian, paano kung samahan kita magdamag. Roll. Hahaha. Sa sandaling ito, isang court lady na nakasuot ng napakagandang brocade ang pumasok sa pinto. Nandito ba si Senior Lance? Ako si Lance, ano ang gusto mo sa akin? Sino ka? Tanong ni Lance. Ang sabi ng babae, Senior Lance, ako ang dalaga ni Lady Violet Consort, at pinadalhan ako ni Lady Violet Consort para maghatid ng sulat sa iyo. Sino ang Purple Concubine? Si Lady Violet Concubine ay ang kapanganakan na ina ng kanyang kamahalan ng ika-18 prinsipe. Hahaha, ang basura ng ika-18 prinsipe ay talagang hinanap ang kanyang ina. Tumawa si Lance. Narinig ng lingkod na iyon si Lance na walang kahihiyang sinabi na ang ika-18 prinsipe ay basura, at bagamat siya ay nagagalit, hindi siya nang ahas na gumawa ng anuman tungkol dito, sa pag-aakalang itong si Lance ay talagang isang matapang at mayabang na tao, kaya hindi nakakagulat na naglakas loob siyang gawin ito. Bugbugin ang ika-18 prinsipe. Senior Lance, ito ay isang liham mula sa Lady Violet Concubine para sa iyo, mangyaring basahin ito. 834. Hindi alam ni Lance kung ano ang ginagawa ng Purple Concubine, kaya binuksan niya ang sobra. Isang token lang ang nasa loob ng sobra, wala nang iba. Ano ang ibig sabihin nito? Senior Lance, ang token na ito ay ang token of passage para makapasok sa Yizin Garden ng Purple Consort. Kasama ang token na ito, hindi sila titigilan ng mga gwardya ng palasyo kapag nakasalubong nila sila. Nakalimutan kong sabihin sa iyo, bawat miyembro ng mga gwardya ng palasyo ay malakas sa mga unang yugto ng Unity Realm, at hindi sila makakapasok ng walang token. Gayunpaman, ngumuso si Lance. Senior Lance, aalis muna ako, see you tonight. Lumakad palayo ang dalaga. Nagtanong si Xavier, Lance, kung sinaktan mo ang kanyang anak, ano ang ibig sabihin na hindi siya nagpapadala ng taong pumatay sa iyo ngunit iniimbitahan ka sa hapunan? Baka ang Hongmen Banquet. Ngumuso si Lance, hindi alintana kung siya ay isang Hongmen Banquet o hindi, pupunta ako doon sa gabi gaya ng nakagawian, gusto kong makita kung ano ang gusto niyang gawin. Ang Lady Violet Concubine na ito, ay isang Unity Realm powerhouse mismo, kung gayon pupunta siya. Lance,
Don't go? Paano kung delikado? Kung papatayin niya ako, hindi na kailangan pang tanungin ako sa bahay niya, kaya gusto kong pumunta doon. Mag-iingat ka kung ganoon. Ang Sa sandaling ito, sa tirahan ni Prinsipe Yano, isang malakas na lalaki sa tuktok ng Early Unity Realm ang lumapit sa tabi ni Prinsipe Yano at malalim na yumuko, ang iyong lingkod ay nagbibigay galang sa kanyang kamahalan na Prinsipe Yano. Hanming, bumangon ka. Salamat, kamahalan. Hanming, hinahanap kita ngayon dahil may itatanong ako. Diretso sa punto si Prince Yano at sinabing, Kamahalan, mangyaring magsalita, ang aking lingkod ay pupunta sa apoy. Hahaha, hindi naman kasing seryoso ng sinasabi mo, ibig sabihin, gusto kong pumatay ng isang tao. Hindi ko alam kung sino ang gustong patayin ng kamahalan. Lance. Sino si Lance? Nako, normal lang na hindi mo pa ito narinig, sabihin natin, may pupuntahan ako at hilingin kay Lance na pumunta sa bahay ko, pagkatapos ay maaari mong hintayin ang pagkakataon na gumawa ng iyong paglipat, siya nga pala, Tang. Si Lance ay isang tao sa unang antas ng Early Unity Realm. Kamahalan, huwag kang mag-alala, tiyak na gagawin ito ng aking lingkod ng maayos para sa kamahalan. Captain Han, pagkatapos ay magpapadala ako kaagad ng isang tao upang imbitahan si Lance. Agad na nagpadala si Yano ng isang tao upang imbitahan si Lance. Saglit na nag-alinlangan si Lance matapos makuha ang balita sa bahay. Kakapunta lang niya sa lugar ni Yano sa tanghali, at pagkatapos ay dumating siya upang imbitahan siya sa hapunan sa hapon, naramdaman ni Lance na tiyak na hindi ito isang tunay na pagkain, ito ay tiyak na isang hongmen banquet. Ngumiti si Lance, hindi inaasahan na magkakaroon ng dalawang hongmen banquets ngayon. Sa loob-loob na sinabi ni Lance, si Yano siguro ay nagpadala ng malalakas na tao para mag-set up ng isang ambush, basta pupunta ako doon, tiyak na tambangan ako, dapat ba akong pumunta? Hindi ko alam kung anong klaseng lakas ang tao. Ang inimbitahan ni Yano ay, ngunit kung lalampas ako sa maagang yugto ng Unity Realm at maabot ang gitnang yugto ng Unity Realm, natatakot akong hindi ko ito matalo. Matatalo ko lang ang peak ng early. Ang Unity Realm sa pinakamalakas ngayon, at hindi ako makagalaw kahit na sa unang antas ng gitnang Unity Realm. Gayunpaman, kung hindi ako pupunta, kahit na tumakas ako sa pagkakataong ito, hindi na ako makakatakas sa susunod, at dahil nagpa siya si Yano na maghaiganti sa akin, tiyak na may susunod na pagkakataon. Ang hirap talaga gawin, dapat alam kong patayin ko na lang to sa Star Ocean Academy, save to mess with me now. Ngayon ang hirap pumatay sa paanan ng langit, kahit patayin ko, gagawin ko. Dalhin mo sa akin ang walang katapusang problema, talagang nagsisisi ako na hindi ko ito napatay. Itong walang utang na loob na puting mata na lobo, iniligtas ko ang iyong buhay, ngunit hindi ka marunong magpasalamat, Yanro, ito ang iyong pinili. Lance's eyes bumaba upang pumatay, ngunit mayroong maraming mga pagdududa, pagkatapos ng lahat, ang Darlington City na pumatay sa isang prinsipe, at isang prinsipe na may ganoong kabigat na bigat, natatakot ako na si Lance ay sunugin ang kanyang sarili. Ang paggawa ng isang bagay na lampas sa kanyang pagpapaubaya ay isang hanggal na hiling ng kamatayan, kaya nagalit si Lance at napunit sa loob. Gayunpaman, nagpasya pa rin si Lance na harapin ito. Mag-isa, nang hindi kinakausap ang kanyang pamilya, dumiretso si Lance sa bahay ng prinsipe ng Yano. Sa isa sa mga pangunahing bulwagan. Nandito na si Lance. Bilis, dali, humanda ka. Si Lance ay pinamunuan ng isang katulong patungo sa isang malaking bulwagan, at agad na naramdaman ni Lance na may isang malakas na tao sa tuktok ng Early Unity Realm na nakatago sa likod ng bulwagan, ngunit maliban doon, walang iba. Lihim ding gamaan ang loob ni Lance, sa kabutihang palad ay hindi alam ni Prinsipe Yano ang mga detalye ng lakas ni Lance, kung hindi ay matatapos na ang paghahanap ng isa sa itaas ng gitnang yugto ng Unity Realm.
Ang unang yugto ng Unity Realm ay napakalayo mula sa gitnang yugto, si Lance ay nasa unang antas lamang ng unang yugto ng Unity Realm, imposibleng talunin, maliban kung naabot ni Lance ang rurok na maagang yugto ng Unity Realm, iyon ay, kalahating talampakan sa gitnang yugto ng Unity Realm, posibleng lumaban sa gitnang yugto. Lance, hahaha. Nakita ni Prince Yano si Lance na pumasok at tumawa ng malakas. Wala ring ibang tao sa palasyong ito maliban kay Prinsipe Yano, ang malakas na lalaking nagtatago. Sinabi ni Lance, Prinsipe Yano, tila pinili mo ang landas na ito. Lance? Ngayon na? At nagkukunwari ka pa ring kumpare sa harapan ko, dahil minsan mo na rin akong binigyan ng pagkakataon, bibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Kailangan mo lang maging sapat na upang lumuhad at yumuko at maging isang paksa sa ilalim ng aking pamumuno sa hinaharap, ililigtas ko ang iyong buhay. Hahaha, Yano, nakalimutan mo na ba ang sinabi ko sa'yo? Kung gusto kitang makuha, kahit saan gagawin, pati sa Darlington City. Bamantong hininga si Yano, Lance, mukhang nag-iiho ka ng alak. Sige, huwag mo akong sisihin kung hindi kita binibigyan ng pagkakataon, ikaw ang hindi nagmamahal nito. Sinabi ni Lance, huwag magsalita ng walang kaparerekon, lumabas kung sino man ang nagtatago sa likod ng main hall. Nagulat si Yano na nalaman kaagad ni Lance na may nagtatago doon, gayon din, si Hanming na nagtatago sa likod ng main hall ay nagulat din, siya ay nasa tuktok ng Unity Realm, kalahating talampakan papunta sa gitna ng Unity Realm, ngunit siya ay natuklasan ng isang Lance na naging isang Unity Realm, ito ay masyadong kaiyahiya. Sa isang iglap, lumabas si Hanming, tumatawa habang lumalabas, ikaw si Lance. Eksakto. Buti na Lance, ang lakas ng loob mong hindi igalang si Prinsipe Yano, hindi ka takatakang hindi ka na matitiis ng kataas-taasang Yano. Sinabi ni Lance, itong kaibigan, bago ka gumawa ng anuman, bibigyan din kita ng pagkakataon, may pagkakataon ka pa ring piliin na tapusin ito ngayon. Ano? Baka gusto mo rin akong patayin. Kung pipiliin mong magpatuloy, papatayin kita. Ang malamig na tingin ni Lance, naglalabas ng nanginginig na lamig, at ang katawan ng Yano Prince ay nanginig nang makita ito, na para bang nakita niya ang Lance mula sa likod sa Star Ocean Academy. Muli, at hindi ko maiwasang umatras ng ilang hakbang, ngunit wala ng pagpipilian. Hahaha. Galit na tumawa si Hanming at naiinis na sinabi, not overreacting. Makikita mo. Naghahanap ng kamatayan. Biglang naglabas ng kutsilyo si Hanming sa likuran niya. Uminom. Si Hanming ay parang isang kabayong tumatakbo at nananara, ang kutsilyo sa kanyang kamay sa isang kakaibang tilapon. Nakikita ni Lance na ang kutsilyo ni Hanming ay parang ordinaryo, ngunit nagtataglay ito ng napakataas na antas ng pangunawa, at kung mas ordinaryo ang galaw, mas malakas itong maglalaro kung maayos itong nilalaro. 835. Hindi ko alam kung bakit, nakita ni Lance ang talim ni Hanming, biglang nagkaroon ng kaunting insight, bago palang pumunta dito, inutusan din siya ni Lance na magsanay na ng pagpatay sa espada ng Diyos at sa pababang dragon na espada hanggang sa pinakamataas na antas. Lance sinabi, ang pagsasanay sa pinakamataas na antas ay hindi nangangahulugan na umabot sa sukdulan. Ngayon, nang makita ni Lance ang talim ni Hanming, bigla niyang naunawaan na maaari itong buod sa 4 na salita, na nagpapasimple sa pagiging komplikado. Gayunpaman, sa sandaling ito, si Lance ay walang oras na mag-isip ng anupaman, ang slash ni Hanming ay nakarating na sa harapan. Sabay taas ng kamao ni Lance. Simple lang ang counter-attack ni Lance, sa harap ng absolute power, anumang galaw ay kalabisan, kaya kailangan lang ni Lance na gumawa ng suntok na 50,000 pounds, kahit na pino ang saber technique ni Hanming, ito ay sadyang hindi mabata. Boom! Isang talam, isang kamao, sabay sabog. Ang napakalaking puwersa ay parang isang malaking truck na bumangga sa isang highway, at sa harap ng puwersa ng epekto na ito, anumang galaw ay walang kabuluhan. Clash!
Sabay-sabay na naputol ang kutsilyo ni Hanming, habang binomba ng malaking puwersa ang kanyang dibdib, nabali ang ilang tadyang sa kanyang dibdib, bago lumipad palabas ang kanyang katawan na parang sandbag. Lamang, sa sandaling lumipad ang kanyang katawan, si Lance ay biglang gumawa ng isang ghost wheel duel at ang kanyang figure ay kumikislap, nagmamadaling umakyat. Sa ngayon ay noong si Hanming ay nasa kanyang pinakamahina, ang kanyang sariling katawan ay lumilipad pa rin pabalik, at wala siyang depensa. Tumaas at bumagsak ang kamay ni Lance. Paf! Ang ulo ni Hanming ay pinutol ni Lance sa isang iglap. Ah! Nagbago ang mukha ni Yano, hindi makapaniwala habang ang ulo ni Hanming ay gumulong pababa sa kanyang mga paa. Nang iyangat ni Yan Gao ang kanyang ulo, si Lance ay nakatayo 1 metro sa kanyang harapan, nakatingin sa kanya. Ang mga binti ni Yano ay ganap na nanlambot at ang kanyang buong katawan ay nanginag. Lance. Sa pagkakasabi nito ng ilang beses ng sunod-sunod, wala man lang kumpletong pangungusap si Yano na sasabihin, bumulong ang kanyang bibig. Mamatay. Ngumuso si Lance. Paf! Agad na lumuhad si Yano sa isang tuhod sa sandaling sinabi ni Lance na, mamatay. Paf! Sampal ng malakas si Yano sa sarili at umiyak, Brother Lance, oo, pasensya na, lahat ng ito ay dahil sa mga panandaliang demonyo ko, lahat ng ito ay dahil kay Hilin, he always encouraged me. I'm sorry, nagkamali ako, bigyan mo ako ng pagkakataon, handa akong maging kapatid mo, sa pagkakataong ito totoo na, please, huwag mo akong patayin, please. Ang momentum sa katawan ni Lance ay pinakawalan, at ang mapang-api na si Yano ay halos bumagsak sa lupa. Mali ako? Mali talaga ako? Hindi ko dapat pinakinggan ang paghihikayat ni Hilin, mali talaga ako, kailangan mong maniwala sa akin, hindi talaga ako nangangahas, nakikiusap ako sa iyo, Su. Umuungol si Yano at sumigaw, sa sandaling ito, nasaan na ang dati niyang mapagmataas na princely momentum. Si Yano ay malinaw na mula sa katawan ni Lance ay nakadama ng layuning pumatay, kaya habang umiiyak, habang nakayuko at humihingi ng awa, kahit ang sahig ay nakayuko ay basag. Spider veins. Sa oras na ito, biglang tumakbo ang isang lalaki mula sa labas at masayang nagtanong, Your Highness, pinatay na ba siya ni Lance? Haha, ah. Sa susunod na sandali, ang lalaki ay agad na napatulala, hindi si Lance ang napatay gaya ng kanyang inaasahan, ngunit sa halip, ang prinsipe ng Yano ay yumuko sa harap ni Lance at humingi ng awa, yumuko ng husto na pati ang lupa ay nabasag, habang ang ulo ni Hanming ay gumulong sa tabi ni Yano. Sabay-sabay, ang namumula na mga mata ni Lance ay tumingin sa taong tumatakbo, at ito ay si Hilin. Nakaramdam si Hilin ng panginginig sa buong katawan niya sa sandaling ito, naisip niya na sa pagkilos ni Hanming, tiyak na mamamatay si Lance, wala siyang narinig na ingay sa labas ngayon at naisip niyang natapos na niya ang Lance. Hindi ko ine-expect na ganito ang mangyayari sa pagpasok ko. Nanlamig si Hilin mula ulo hanggang paa. Nang makita ni Prinsipe Yano na tumakbo pa rin si Hilin at tinanong kung patay na si Lance, nagalit siya at sinabing, Hilin, matandang pagong, lahat ng ito ay dahil pinasigla mo ako, ikaw, anak ng asong babae, kaya mo. Huwag mo akong saktan minsan, gusto mo pa akong saktan sa pangalawang pagkakataon. Nakita ni Yano na si Hilin ay galit na galit, sa katunayan ang dahilan kung bakit siya nagpasya na maging Lance sa pagkakataong ito ay higit sa lahat dahil sa paghihikayat ni Hilin, siya ay labis na pinalakas ng loob ng kanyang lingkod bilang isang prinsipe, ang kanyang ulo ay mainit. At naging bukas siya rito. Hilin? Ang walang utang na loob mo? Sa Star Ocean Academy, nahati ang katawan mo, ako ang nagligtas sa'yo, hindi ko inaasahan na ganito ka pala ka-great. Paf! Napaluhod din si Linya. Kuya, iligtas mo ang aking buhay, kapatid, ako ay mali, iligtas mo ang aking buhay. Shalina yumuko din at humingi ng awa. Umungol si Lance, puntahan mo rito. Oo. Natarante si Hilin at gumapang sa paanan ni Lance, pagkatapos ay nagpatuloy sa pagyuko.
Pinisil ng kanang palad ni Lance ang tuktok ng ulo ni Helene, at sa casual na pagtulak ng kanyang mga daliri, libu-libong libra ng kapangyarihan ang lumabas. Bang! Paano nakayanan ng ulo ni Helene ang ganoong puwersa, at tulad ng isang lobo, sumabog ito ng malakas. Ah! Ang Yano Prince ay binaril sa mukha gamit ang mga utak, ang kanyang buong katawan ay lubos na natakot, na para bang, siya ang isa na ang ulo ay sesubog sa susunod na sandali. Ang dagwang kamay ni Lance ay agad na muling idiniin sa ibabaw ng ulo ni Yano. Hindi, Brother Lance? Nakikiusap ako? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon? Nakikiusap ako, hindi na talaga ako maglalakas loob, Nakita ni Prinsipe Yano ang palad ni Lance na nakadiin sa tuktok ng kanyang ulo, at napaungol. Sa takot, tumingin sa ibaba si Lance at nakita ang isang puddle ng tubig na lumalabas mula sa ilalim ng pandiyan ni Yano, at talagang naiihi niya ang kanyang pantalon. Yano, nag-set up ka ng Hongmen Banquet at nagpadala ng mga tao dito para patayin ako, pero ngayon pumunta ka para magmakaawa sa akin na iligtas ang buhay ko, pinatay mo ako, bakit kita bibigyan ng pagkakataong mabuhay? Alam mo kung ano ang gagawin ko. Pinagsisihan mo ang karamihan sa paglalakbay ko dito. Kaya lang hindi kita pinatay sa Star Ocean Academy, kung pinatay kita noon, isa na at tapos na, at wala nang ganito ngayon. Hindi, huwag mo akong patayin, mali ako, kuya, isang araw para kay kuya, isang buhay para kay kuya. Tumahimik ka. After all this, do you still think that using this again will make me spare you? Minsan na akong nagsisi, at hindi na ako magsisisi. Hindi, hayaan mo akong tapusin, buho. Natakot si Infamous Swift, parang may nakatutok na baril sa kanyang bungo, at sa susunod na 0 at 10 segundo, maaari siyang mamatay, at natatakot siyang pumutok ang kanyang ulo. Bago pa man siya makatapos. Sige, ano pa bang gusto mong sabihin, sabihin mo na. Kuya, prinsipe, ako, ito ang paanan ng langit kung papatayin mo ako, siguradong hindi ka makakatakas. Ngumuso si Lance na may paghamak, isang prinsipe. Ano ang prinsipe? Sa tingin mo ba ay maaari mo pa akong takutin bilang isang prinsipe ngayon? Sinabi ko na sa iyo noon pa sa Star Ocean Academy na ang pagkakakilanlan ng isang prinsipe ay isang asno sa harap ko. At saka, hindi ako natatakot na sabihin sa iyo na hindi rin ito ang unang beses na nakapatay ako ng prinsipe. Ano? Kinilabutan si Yano, oh my God, hindi talaga si Lance ang unang beses na nakapatay siya ng prinsipe. 46 na prinsipe, yan Pao, alam mo ba? Napatay ko ito. Nanlamig si Yano, oo, kilala niya si Yan Leopard, nakapasa siya sa assessment noong nakaraang taon at naghahanda na siyang pumunta sa Star Sea Academy, bilang resulta, bago lumutang sa dagat, pinatay siya sa isang daungan, at ang kanyang oiliary minister ng Unity Realm ay pinatay din. 836. Biglang nakaramdam si Yano ng kulay abong tingin sa kanyang mga mata, at sandali ng kawalan ng pag-asa, na nakilala ang isang tulad ni Lance na kahit na walang pakialam sa mga prinsipe, siya, ay talagang walang pagpipilian, walang kapantay na pinagsisihan niya kung bakit siya naparito upang pukawin si Lance. Hit the road, Prince Yano. Hindi, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, nakikiusap ako sa iyo, isang huling pagkakataon. Si Yano ay napuno ng kawalan ng pag-asa habang siya ay nagsusumamo, marahil ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa sa kanyang sarili. Fine. Give me a reason to spare you. If you can come up with one, I'll give you one more chance. Never mind being my little brother, isa lang ang chance mo, wag mong sayangin. Ako. Biglang naalala ni Yano at sinabing, si Kapitan Hanming ang pinadala ko para imbitahan siya dito, ngayong patay na siya, siguradong matutunton siya, kung ililibre mo ako, lahat kaya kong harangan, ikaw don. Ayokong umalis sa buhay mo, iligtas mo lang ako, wala kang iistorbahin kahit kanino, pakiusap, iligtas mo ako minsan.
Huminga ng malalim si Lance at nag-alinlangan, oo, kung papatayin mo si Yano, kailangan mong maging handa sa pagpapatapon. Ito ay pangalawa sa wala, ang pangunahing bagay ay idewit ni Lance ang lahat ng kanyang mga kamag-anak, kabilang si Kent, ang pamilya ni Elsa, ang pamilya ni Xavier, at lahat ng iba pang konektado sa kanya. Okay, I'll give you one last chance, if you dare again next time. Salamat kuya, wala nang susunod, I swear. Mag-isa ka. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Si Prinsipe Yano ay nakahinga ng maluwag na nakabalik ng buhay mula sa Ghost Gate, at ang imahe ni Lance na nagsusungit kay Hanming at kinukurot si Helene ay ngayon lang nananatili sa kanyang isipan sa mahabang panahon. Naniniwala ako na pagkatapos ng panahong ito, talagang hindi nang ahas si Yano na magkaroon ng anumang masamang pag-iisip kay Lance, at pagkatapos na maranasan ang dalawalidad ng buhay at kamatayan ng 2 beses kay Lance, hindi na siya makapag-ipon ng lakas ng loob. Bumangon si Yano at tinapakan ang walang ulong bangkay ni Helene sa lupa, nagmumura, "Grass you, dahilan para muntik na akong mamatay." Umalis si Lance sa bahay ni Yano. Sa pagkakataong ito ay isang matagumpay na resolusyon, dahil lubos nitong tinakot si Yano sa kanyang talino at pinutol siya sa panggigipit kay Lance sa hinaharap, nang hindi nag-aanyaya ng mas malaking sakuna. Bagamat si Lance ay nasa Unity Realm na ngayon, wala pa rin siyang pinagkaiba sa isang mahinang manok sa harap ng North Empire. Nang umuwi si Lance, lahat ay walang kamalay-malay sa nangyari, abala pa rin sa kanilang sariling pagtatanim. Tinawag ni Lance si Sarah. "Kuya Lance, ano yon? Na-train mo na ang God-Killing Saber Technique at ang Dragon Descending Sword Technique sa pinakamataas na antas, tama?" "Oo. Ngunit hindi ko magagamit ang dalawa sa isang isip, hindi ko kayang sanayin ang sable at espada ng magkasama, ang aking mga kasanayan sa martial arts ay umabot sa isang limitasyon, mahirap gumawa ng isang malaking tagumpay." Ngumiti si Lance, "Medyo nagkaroon ako ng epiphany, tingnan mo ang aking espada." Kinuha ni Lance ang isang espada at nilaslas ang isang bato sa isang biglaang paggalaw sa isang simpleng bato. Bang! Si Lance ay hindi gumamit ng anumang Herculean powers, at ang bato ay nabasag at naging pulbos sa isang putok. "Wow! Kuya Lance? Itong talam na ginawa mo ay parang routine ng Killing God's Blade, pero parang hindi." "Hindi. Itong kutsilyo ko ay ang God-Killing Blade Technique, pero, pinasimple ko ito." "Simplify." "Kuya Lance, mukhang naiintindihan ko na ang ibig mong sabihin." "Naku, madali lang makipag-usap sa matatalinong tao, sige, pagkatapos ay mag-abala ka." "Ma'am, salamat Kuya Lance." Biglang lumapit si Sarah at hinalikan si Lance sa pisngi. Para saan?" Namula si Sarah at inilabas ang kanyang dila, tumakas na parang bata, ngumiti si Lance nang walang magawa sa maliit na batang ito. Gayunpaman, sa susunod na sandali ay biglang naramdaman ni Lance na si Sarah ay tila naging mas matured ng higit pa kaysa dati, na para bang siya ay, "Hindi na ako mukhang bata." Biglang napagtanto ni Lance na ang katawan ni Sarah ay mas matambok at mature kumpara noong una siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Talagang nagsimulang magkaroon ng alindog ng isang mature na babae. "Oh!" Umiling si Lance at tumawa. Sa gabi, kinuha ni Lance ang kanyang token at pumunta sa palasyo gaya ng ipinangako. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Lance na pumasok sa palasyo, ang unang pagkakataon na sinamahan niya si Harem, na pumasok sa palasyo upang lumahok sa maharlikang kapistahan, sa pagkakataong iyon ay nakita ni Lance ang maalamat na emperador, kasing silaw ng araw, ang momentum sa kanyang katawan ay ginawa. Lahat ay inapi na hindi makahinga, ang eksenang iyon ay malinaw na naaalala pa rin ni Lance. Makahinga. Ito ang ikalawang pagkakataon ni Lance na pumasok sa palasyo, ang unang pagkakataon na sinamahan niya si Harem, na pumasok sa palasyo upang lumahok sa maharlikang kapistahan, sa pagkakataong iyon ay nakita ni Lance ang maalamat na emperador, kasing silaw ng araw, ang momentum sa kanyang katawan ay ginawa. Lahat ay inapi na hindi makahinga, ang eksenang iyon ay malinaw na naaalala pa rin ni Lance.
Hindi napigilan ni Lance ang buntong hininga sa loob, at iniisip kung may pagkakataon ba siyang maabot ang antas na iyon. Ang Unity Realm Grand Perfection ay tila nasa parehong kaharian ni Lance, ngunit ang mga naroon lamang ang nakakaalam kung gaano kalayo si Lance mula sa Grand Perfection ngayong siya ay nasa mga unang yugto ng Unity Realm. Ang halimbawang ito ay tulad ng isang taong nakatayo sa ibabaw ng isang beach habang ang isa pang tao ay nakatayo sa ibabaw ng karagatang Pasipiko. Pareho silang masasabing nakatayo sa ibabaw ng karagatan, ngunit ang pagkakaiba ay hindi sa parehong antas. Ginamit ni Lance ang kanyang token at hindi nagtagal ay nakarating siya sa isang partikular na bahagi ng palasyo, sa labas ng bedchamber kung saan nakatira si Empress Violet, ang Yixen Garden. Senior Lance, nandito ka, dito na lang please. Ang katulong na dumating para maghatid ng sulat kaninang hapon ay abala sa pagsasabi. Pumasok si Lance, sa sandaling pumasok si Lance, bigla siyang naisip kung ito kaya si Consort Z, na sinadya siyang linlangan na pumunta rito at pagkatapos ay sinabing sexual niyang sinaktan siya. Kung tutuusin, hindi lahat ay makapasok sa silid ng Imperial Concubine na ito. At si Lance, bilang isang lalaki, ay natakot na hindi nararapat na pumasok. Sa pag-iisip nito, agad na itinaas ni Lance ang kanyang bantay at tumigil, mas mabuting maging maingat bago malaman ang layunin ng Consort Z. Bakit hindi umaalis si Senior Lance? Sinabi ni Lance, natatakot ako na hindi angkop para sa akin na pumasok sa silid ng kama ni Lady Violet Consort, kaya pupunta ako dito. Senior Lance, paano ka pa kakain ng ganito ni Lady Violet Concubine? Kung talagang gusto ni Lady Violet Consort na yayain ako sa hapunan, tama na rin na ilipat ang mesa sa pintuan, hindi na kailangan pang pumasok para kumain, di ba? Sige, pagkatapos ay papasok ako at magsusumbong sa kamahalan. Pumasok ang dalaga sa kwarto at sinabi ang sinabi ni Lance kay Empress Dowager Zifi. Ngumuso si Concubine Z, itong si Lance, na talagang napakaingat, ay hindi isang taong madaling mamatay, ngunit sa kabutihang palad, hindi ako kumilos ng walang ingat sa kanya. Sa simula, pinaplano ko siyang idmande dahil sa pagpasok sa aking bedchamber na may intensyon na dungisan ako kung hindi niya alam. Inay, paano kung hindi siya pumasok ngayon? Ilipat ang hapagkainan sa labas, gusto kong makita kung talagang ganoon katalino itong si Lance na kaya niyang makahawak ng ilang galaw sa aking mga kamay. Ina, ikaw ay isang tao sa unang bahagi ng ikalawang antas ng Unity Realm, gaano man katalino ang Lance na iyon, isa lamang siyang Lance na tumutungo sa Unity Realm, mabuti na lang na mahuli ka niya. Nakangising sabi ng maid. 837. Saglit na naghintay si Lance sa labas ng pinto bago lumabas ang isang nasa katanghaliang gulang na babae, na mukhang 35 o 36 na taong gulang lamang at medyo maganda sa hitsura. Senior Lance, ito si Empress Violet Concubine. Pagpupugay kay Empress Violet Concubine. Bahagyang yumuko si Lance, medyo nagulat ang kanyang puso na napakabata pa ni Lady Violet, ang ika-18 prinsipe ay parang kapatid ni Lady Violet. Tila ang Empress Violet na ito ay napakatalino, at napakabata pa upang maabot ang isang napakalakas na kaharian upang mapanatili ang gayong batang hitsura. Bumangon ka, ikaw si Lance. Eksaktong pangalan ko. Lance, isa ka talagang bata at mapang ako na binata, nabalitaan kong 21 taong gulang ka pa lang. Balik sa ina, oo. Ang pag-abot sa Unity Realm sa edad na 21, ikaw ang unang taong nakagawa nito mula nang itatag ang North Empire. Sobra ang papuri sa kamahalan. Tumingin si Empress Zaifei kay Lance, ang kanyang puso ay talagang napuno ng paninibugho, kung ang kanyang anak ay maaaring kasing talino niya, gaano ito ka-Jose. Halika, ilabas pa natin ang handaan. Oo. Agad na inihanda ng ilang katulong ang handaan sa pintuan. Lance, maupo ka. Salamat, Your Ladyship, hindi ko alam kung ano ang hinahanap sa akin ng Your Ladyship, Lance. Tanong ni Lance. Lance,
Binugbog mo ang anak ko na si Charlie at tinatanong mo pa ako kung ano ang gusto mo, ha? Baka nakalimutan mo na ito. Biglang naging seryoso si Lady Consort Z. Hahaha, Your Highness. Umorder ka na lang kung ano ang gusto mong sabihin, kung Hongmen Banquet, huwag na tayong mag-aksaya ng oras at diretso sa punto. Sabi ni Lance. Bold. Hinampis ni Consort Z ang mesa. Dare. Sabi ni Lance nang hindi nagbabago ang mukha. Lance, sinaktan mo ang aking ika-18 prinsipe, kung ang kwentong ito ay umabot sa bibig ng Emperor, o maging sa tainga ng marami sa mga taga-suporta ng aking anak, dapat mong malaman kung gaano ito kalakas. Talaga. Natakot ako. Nagsalubong ang mga kilay ni Lady Zyfei nang makita niyang hindi man lang natakot si Lance sa tono nito. Lance, huwag mo akong sisihin dahil hindi kita binigyan ng pagkakataon, binibigyan kita ng pagkakataon ngayon. Oh, anong pagkakataon, baka sabihin sa akin ni Lady Zyfei. Okay, Lance, kung handa kang maging lalaki, maaari kong baliwalain ang bagay na binugbog mo ang aking anak. Ano ang ibig sabihin ni Empress Violet Consort sa pagiging tao mo? Sana ay linawin ito ni Lady Zyfei, para hindi makagawa ng hindi pagkakaunawaan. Oh, Lance, ano sa tingin mo ang ibig sabihin nito? Hindi mo ba ako pinapansin, isang 80 taong gulang na lola? Ngumiti si Concubine Z, bagaman siya ay higit sa 80 taong gulang, siya ay mukhang 35 o 16, at maganda siya, kaya hindi imposibleng may magawa talaga siya. Mahalaga ang mga salita ni Lady Zyfei. Matapos sabihin ni Empress Concubine Z sa kanyang mga katulong na lumayo, si Lance lang ang naiwan, sinabi ni Empress Z, Lance, kung hindi mo ako inaayawan bilang isang matandang babae, ano man ang mangyari, hindi ito imposible. Lady Zyfei, ikaw. Narinig ni Lance ang kahulugan ng higit pa sa mga salita. Gosh! Hindi inisip ni Lance na may ganitong kahulugan si Concubine Z. Gayunpaman, sumagi sa isip ni Lance na ang Emperor ay napakaraming babae ngayon, at siya ay nasa 80 na muli, na hindi pa rin nagbabago sa katotohanan na siya ay nasa edad na 80, kahit na ang kanyang hitsura ay wala pa ring edad. Bilang isang emperador, malamang na gusto niya ang mga kabataang babae. Nahulaan ni Lance na natatakot ako na ang Concubine Z na ito, na hindi nakatanggap ng presensya ng emperador nang hindi bababa sa 20 o 30 taon, ay magsabi ng mga ganoong salita kay Lance. Ano? Ayaw mo sa palasyong ito? Hindi ako manggahas, mga damo. Lance? Napakatalino mo? Labis kitang hinahangaan, orihinal na sinalakay mo ang 18 prinsipe, hindi kita bibitawan kahit ano pa man, ngunit nakita ko ang iyong galing, kaya naantig akong pahalagahan ang aking talento, hindi ko kayang hawakan ka. Lance, maging bantay ko, maging lalaki ng aking purple consort, syempre, sa ibabaw, ikaw ang aking nasasakupan, ngunit palihim, kung hindi mo iniisip, ang lahat ay maayos. Natakot si Lance, oh my God, itong purple concubine, talagang naglakas loob din na sabihin ito. Ina, ngunit ikaw ang babae ng emperador, ikaw. Hindi napigil ang sabihin ni Lance sa pagkagulat. Ang emperador ay matagal nang nawala ng interes sa akin, at ang naririnig ko lamang ay ang mga bagong tao na tumatawa, hindi ang mga matatandang umiiyak. Tinatanong kita ngayon, handa ka bang maging subordinate ko? Huwag mag-alala, tiyak na ito ay 10,000 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Pagiging pantulong na ministro ni Harem. Tila may kumpiyansa sa mukha si Concubine Z, dahil pakiramdam niya ay malalaman ni Lance kung sino ang mas angkop na maging master sa pagitan nila ni Harem hanggat hindi siya tanga. Ngumiti si Lance, my lady, sorry. Ano? Tinatanggihan mo ako, gusto mo bang maging oiliary minister niyan? Mali ang pagkakaintindi ni nanay, dati akong oiliary minister ni Harem, pero hindi ibig sabihin noon na lagi na lang ako, ngayon magkaibigan na lang kami ni Harem, hindi na ako oiliary minister ng sinuman, pasensya na. Hahaha, Lance, sigurado ka bang seryoso ka sa sinasabi mo?
Seryoso. Galit na galit si Concubine, naglakas loob lang siyang sabihin ang lahat kay Lance dahil tiwala siyang dadating si Lance mula kay Harem, mas malakas siya kaysa kay Harem at tiyak na pipiliin siya ni Lance, kaya siya ay naglakas loob lamang na sabihin ang lahat at nakita na si Lance ay napakatalino at bata at gwapo, hindi man lang niya inisip na may kinalaman sa pribadong buhay ni Lance. Gayunpaman, ang resulta ay ang lahat ng kanyang katwiran sa sarili, o siya ay napakawalang muwang mag-isip. Kaya naman, galit na galit si Concubine Z sa sandaling iyon. Lady Consort Z, buti na lang pinaalis na siya ni Stroman. Lance, naisip mo bang pakakawalan kita? Ano? Hindi ba ako inimbitahan ni Lady Zyphe sa hapunan? Lance, kung ang pagkain na ito ay isang hongmen banquet o hindi, depende sa kung alam mo o hindi ang sinasabi mo. Ngunit sa kasamaang palad, hindi mo alam kung ano ang iyong pinag-uusapan, at naisip ko lang na ikaw ray bound to choose me, because you'd even choose the Yangs, not to mention me. So, I even told you all the private matters of my heart, you think, you know so much, pakakawalan pa rin kita. Ngumiti si Lance at nagtanong, Lady Zyphe, paano mo ako gustong iwan? Na-detect na ito ni Lance, walang ibang malalakas na tao sa paligid, kahit sa Unity Realm, maliban kung ang kabilang partido ay napakalakas kaya hindi ito ma-detect ni Lance. Lance, kahit na ikaw ay isang henyo, kakatuntong mo lang sa Unity Realm, huwag mong kalimutan na kahit ako ay isang niyang, ako ay isang malakas na Unity Realm, at maging ang anak ng isang guro ng sekta. Sinabi ni Lance, kaya, gusto ni Niyang na iwan ako. Hindi mo ba naisip na hindi mo kaya? Ang tanging paraan upang malaman kung ito ay gumagana o hindi ay subukan ito. Lance, it's your choice. Kaya huwag mo akong sisihin sa pagpigil sa henyo. Nanlamig ang mukha ni Concubine Zyphe. 838. Si Lance ay napakadiin, at inisip na lihim niyang tinambangan ang isang malakas na tao, ngunit sinusubukan niyang patayin si Lance gamit ang sarili niyang kapangyarihan. Hindi ba niya alam na pinatay pa ni Lance ang tuktok ng Early Unity Realm? Napakawalang muwang. Buzz! Sa susunod na sandali, biglang pinatay ni Lady Violet Concubine si Lance gamit ang isang espada. Inakala ni Lady Violet Concubine na si Lance ay kakapasok lamang sa Unity Realm, at siya ang pangalawang antas ng lumang Early Unity Realm, kaya gaano kahirap na patayin si Lance. Bang! Bahagyang hinampis ni Lance ang kanyang palad. Boom! Tulad ng isang langaw, si Empress Zyphe ay sinampal sa lupa ni Lance, nabasag ang isang slab ng bato sa lupa, at nagkaroon ng maraming dugo na umaagos mula sa kanyang ulo, at ang kanyang espada ay natapon pa sa lupa sa piraso, ganap na mahina. Bumalik sa katinoan si Lady Zyphe at biglang napatulala, na parang hindi alam ang nangyayari, at agad na sumigaw sa paligid, sino ang nagbabalak laban sa akin sa dilim? Pagbigyan mo ako. Naisip ni Lady Zyphe na may lihim na nanliligaw sa kanya. Ngumisi si Lance, Lady Zyphe, tumigil ka sa pagsigaw, walang tao sa paligid, ako lang ang sumampal sayo. Imposible. Sigaw ni Concubine Z. Nako, maniwala ka man o hindi, aalis na ako, tandaan mo, huwag mo na akong guluhin pa, baka hindi mo mapaglabanan ang galit ko. Siya nga pala, si Prince Charlie ay napakabuting kaibigan, nagkita tayo. Sa Star Ocean Academy, magtanong ka kung hindi ka naniniwala sa akin, kung maglakas loob kang guluhin ulit ako, sa tingin ko ay magiging lubhang malungkot si Charlie, maliban na lang kung sa tingin mo ay mayroon kang lakas upang labanan si Prince Charlie. Lance ayoko nang maabala palagi, kaya umalis na lang siya para takutin si Yano, kung hindi, maiinis ka sa mga langaw na ito sa lahat ng oras. Gayunpaman, ang Purple Consort ay huminga ng masama, paano kung si Yano ay makapangyarihan lamang sa kanyang sariling talento, ngunit ang angkan ng ina ay walang kapangyarihan, sa tingin mo ba ay maaari mo akong takutin sa pamamagitan ng pagpapaalis kay Yano? Suit yourself. Tumalikod si Lance at naglakad palayo. Magdusa ka sa kamatayan.
Biglang sumilip si Lady Zyphae at pumatay. Hindi itinalikuran ni Lance ang kanyang ulo at pinaatres ang kanyang paa. Bang! Ang sipa ni Lance ay nagbunsod sa mukha ng Purple Concubine, at ang malaking puwersa ng sipa ay nagpalipad ng Purple Concubine ng mahigit 10 metro ang layo, na bumagsak sa isang batong haligi, na nahulog. Sa pagkakataong ito, malinaw na nakita ng Purple Consort na si Lance talaga ang tumama, at walang tao sa dilim. O Diyos ko! Bumagsak si Concubine Z sa lupa, natakot na tanga, si Lance ay isang kaharian na mas mahina kaysa sa kanya, ngunit siya ay ganap na na-spike. Tumalikod si Lance at sinabing, Lady Violet Concubine, salamat sa kapistahan ngayong gabi, ako, si Lance, ay ayaw kang kalabanan, kaya mas mabuti kung hindi mo hahanapin ang iyong sariling kamatayan, tungkol sa anumang bagay na gagawin mo. Ang sabi lang, ako, si Lance, ay maaaring magpanggap na wala akong narinig at umalis na ako. Umalis si Lance sa napakagandang paraan sa ilalim ng tingin ni Empress Dowager Zyphae. Si Lance ay bumalik sa kanyang sariling tahanan at kumain kasama ang kanyang sariling pamilya, kung saan siya ay nasa Concubine Z, hindi man lang hinawakan ni Lance ang kanyang mga chopstick. Bukas, oras na para maghaiganti ako sa pamilyang Harrison. Kinagabihan, nahiga si Lance sa kanyang kama at madilim na sinabi. Gayunpaman, hindi pa lubos na kilala ni Lance ang pamilyang Harrison, at kailangan ni Lance na kilalanin ng mabuti ang tatlong ninuno ng Unity Realm ng pamilyang Harrison bago kumilos. Kinabukasan, hinanap ni Lance si Harem. Tiyak na mas kilala ni Harem ang mga ninuno ng pamilyang Harrison. Lance, ano ba naman ang pagpunta mo sa akin ng madaling araw? Harem, may gusto talaga akong itanong sa iyo. Haha, magkaibigan tayo, bakit kailangan nating magsalita ng matino, alam ko naman yon. Walang hindi nasabi. Charlie, ang pamilyang Harrison ay may tatlong ninuno, sabihin sa akin ang tungkol sa tatlong ninuno na ito. Ano ang tinatanong mo tungkol sa mga ninuno ng pamilyang Harrison? Alam mo, paghihiganti, may sama ng loob ako sa pamilyang Harrison, alam mo iyon. Pero, hindi ba masyadong maaga para maghaiganti ka? Ang pamilyang Harrison ay may tatlong ninuno ng Unity Realm. Kaya nga ako naparito para tanungin ka, kung nararapat, huwag kang magpigil. Okay, ang pamilyang Harrison ay may tatlong ninuno, ang isa sa kanila ay nasa ikalawang antas ng kalagitnaan ng Unity Realm, ang natitirang dalawa ay, ayon sa pagkakabanggit, ang pangalawang antas ng unang bahagi ng Unity Realm, at ang ikatlong antas ng unang bahagi ng Unity Realm. Ang gitnang yugto ng ikalawang layer ay tinatawag na Riker, at ang unang yugto ng dalawa ay Shane at Paulina ayon sa pagkakabanggit. Kabilang sa kanila, si Shane ay miyembro ng Darlington City Guards, at si Paulina ay isang haligi ng North Empire. At ang pinakamalakas, si Riker, siya ang North Empire Supervisor. Masasabing ang tatlong ninuno ng pamilyang Harrison ay hindi mahina, kung hindi, paano sila magiging mga haligi pati na rin ang mga tagapangasiwa. Sabi ni Harem, ang wika ay parang payuhan si Lance na huwag maging pabigla-bigla. Walang ingat na humigop ng tsaa si Lance at nagtanong, ano ang ibig mong sabihin sa isang haligi ng kapangyarihan, at isang estadong nangangasiwa? Nako, malamang hindi mo kilala ang mga opisyal ng hukuman ng Darlington City. Gusto kong marinig ang higit pa tungkol dito. Ang mga opisyal na posisyon ng korte ng North Empire ay nahahati sa mga gwardya, haligi ng kapangyarihan, tagapangasiwa, tagapagtanggol, at gabinete. Itong apat na posisyon lang. Oo. Para sa mga nasa unang yugto ng Unity Realm, ang escort ay ang pinakamababang opisyal na posisyon, maaari itong maging isang Princess Guard o isang escort team. Naunawaan ni Lance at ngumiti, si Senior Asang ang opisyal na posisyon na nagbabantay, tama? Oo, si Asang ang pinakamababang ranggo na bantay, gayon din ang ilan sa mga gwardya ng Unity Realm ng mga prinsipe. Paano ang isang haligi?
Ang mga nasa unang yugto ng Unity Realm ay maaaring maging mga haligi kung sila ay makapasa sa pagsusulit, ngunit kung hindi sila makapasa sa pagsusulit, sila ay magiging mga bantay lamang. Paano ang isang supervisor? Ang isang tao sa gitna ng Unity Realm ay maaaring maging isang supervisory state, at ang supervisory states ay nahahati sa first grade supervisory states, second grade supervisory states, third grade supervisory states, at fourth grade supervisory states. That strongest old lalaki ng pamilyang Harrison, si Riker, siya ay nasa ikalawang antas ng kalagitnaan ng Unity Realm, kaya siya ay isang pangalawang gradong supervisory state. Ganoon din ang Protectorate, at para sa mga ministro ng gabinete, ito lamang ang pinakamalakas sa kumpletong antas ng Unity Realm na maaaring makapasok. Wala nang maraming mga ministro ng gabinete sa buong korte ng North Empire, ito na. Sa napakataas na antas, pangalawa lamang sa emperador. Sige, wala akong interes sa mga opisyal na posisyong ito, kaya hindi kita kakausapin. Tumayo si Lance. Saan ka pupunta? Hindi mo talaga hahabulin ang pamilyang Harrison, di ba? Sinabi ni Lance, hindi pa ako katugma sa pinakamalakas na pamilya ng WoW, kaya papatayin ko muna ang dalawang mahihina mula sa pamilyang Harrison. Assassinate. Ayos lang, basta ang resulta ay pinatay ko, wala akong pakialam kung ano ang proseso. Okay, Lance, ipapadala ko sa'yo ang isa sa mga intelligence officers ko, tutulungan ka niya. Salamat. Umalis si Lance sa tirahan ng prinsipe ng Yan Dynasty, at nang bumalik si Lance sa kanyang tahanan wala pang kalahating oras, dumating ang intelligence officer na ipinadala ng Yan Dynasty. Kilalanin si Senior Lance, ako ang intelligence officer na ipinadala ng 40 prinsipe para tulungan ka, kung may anumang utos si Senior Lance para sa akin, mangyaring sabihin sa akin. Salamat, kung gayon ay malugod akong tatanggapin. Mangyaring tulungan akong mag-scout kung kailan at saan lumabas ang Shane ng pamilyang Harrison, pati na rin si Paulina at ang kanyang 2 tauhan. 839. Sige. Makalipas ang isang araw, bumalik ang intelligence man para magulat kay Lance. Senior Lance, may balita kami, mamayang hapon, si Shane ay pupunta sa Skycloud City. Skycloud City. Ito ay isang lungsod sa paligid ng Darlington City, ano ang ginagawa niya sa isang modernong lungsod? Senior Lance, ayon sa aming intelligence information, si Shane ay may mistress sa Skycloud City na tinatawag na Bianca. Si Shane ay pumupunta kay Bianca 2 beses bawat buwan. Si Shane ay hindi bata, ngunit siya ay isang tao ng Unity Realm, naiintindihan mo. Anong matandang baliw, saan nakatira ang Bianca na iyon? Nakatira sa isang villa area sa Tianjin City, ito ang kanyang address, kailangan mo lang pumunta dito ng maaga, siguradong nandoon si Shane bukas. Okay, salamat guys, ipagpatuloy mo ang pag-scout kay Wopayan para sa akin. Oo. Agad na umalis si Lance sa Darlington City at nagtungo sa isa sa nakapalibot na malalaking lungsod, ang Skycloud City. Ang Tianjin City na ito ay napakamaunlad, na may maraming trapiko at matataas na gusali, at may pakiramdam ng paglalakbay mula sa Darlington City hanggang dito. Sa katunayan, tulad ni Shane, napakaraming malalakas na lalaki na nakikipaglaro sa mga kababaihan sa mga nakapaligid na lungsod. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong nagsasanay ng martial arts ay 100 taong gulang pa lamang, at sila ay napakayaman din. Dumating si Lance sa isang marangyang villa, at dito nakatira ang may bahay ni Shane. Pinindot ni Lance ang doorbell, at ilang sandali pa, lumabas ang isang dalaga. Sino ka? Buksan mo ang pinto. Sabi ni Lance. Oo. Sinunod ng babae ang mga salita ni Lance nang may biglaang pagmamadali. Umupo si Lance sa lobby ng villa, at ang babae ay tumayo sa gilid, nakatingin kay Lance nang may kaba. Bianca ang pangalan mo. Oo. Gaano ka nakatagal naging manliligaw ni Shane? Sino si Shane? Hindi ako makapaniwala na hindi mo alam ang pangalan niya, kaya ang tagal mo na dito. Ako, kakagraduate ko lang ng college last June,
I was studying accounting at Sky Cloud University. And on the day I graduated, sabi ng isang mayaman na gusto niya akong alagaan, ayaw ko, pero, pinilit niya. Punta ako dito. Payag ka at hindi ka pa rin tatakbo. Hindi ako makatakbo, may 4 na martial arts practitioners na nanunood sa akin at na-inject ako ng locator sa katawan ko. Mga martial arts practitioners. Bakit hindi ko nakita? Kakalabas lang nila sa kapitbahayan para mamili, at 2 beses kung sinubukang tumakas noon at nahuli ako. Sinabi ng mayaman na iyon na pwede na akong umalis. Basta dito ako magtatrabaho ng 2 taon, at pagkatapos ng 2 taon, pagod na rin siya sa pakikipaglaro sa akin at babalik siya sa university para maghanap ng iba na nakapunta doon. Pinagalitan ni Lance, ang ninuno ng pamilyang Holwow, sa totoo lang ay napakawalandiya, at naisip niya na talagang may ginang, ngunit ito pala ay pinilit mula sa kalapit na universidad, 2 taon at isa, sa lahat ng mga taon na ito, hindi ko alam kung paano marami na ang naspoil sa kanya. Maya-maya lang ay may mga boses na nagmumula sa labas. Darating ang matandang ninuno mamayang hapon, kaya magkakaroon pa tayo ng isa pang pagkakataon na humingi ng payo kay Old Ancestor para sa martial arts. Oo, nakakahiya na twice a month lang dumadating si Old Ancestor. Twice is already not bad, can't you see that we have the old man's guidance, and our martial arts are progressing faster than the rest of the family. Hehe, oo. Buti na lang at oras na natin para sa napakagandang trabaho. 4 na martial arts practitioner ang pumasok mula sa labas at sabay-sabay na nakita si Lance. Sino ka? Nagbabantay ang patay. Tumingin si Lance sa 4 na lalaki, na lahat ay nasa inner realm, masyadong mahina para kay Lance. Sinabi ni Lance, kung hindi ako nagkakamali, dapat kayong 4 ay mga anak ng pamilyang Harrison. Yoho, mayroon ka talagang kaunting paningin upang makita na kami ay mga anak ng pamilyang Harrison. Sino ka ba, at hindi mo pa rin iniuulat ang iyong pangalan? Idinagdag ni Lance, kayong 4, tumulong at umaayon sa mga pangangailangan ng matandang lalaki ng pamilya, sampain kayo. Fuck you! Wala kang alam. Malamig ang tingin ni Lance, biglang naglabas ng ilang sinag ng liwanag ang kanyang mga mata, habang sabay-sabay, ang 4 na lalaki ay bumagsak sa lupa, nawala ng malay, ginamit ni Lance ang kanyang mental attack para patayin silang lahat. Ang mga anak ng pamilyang Harrison, totoo na ang upper beam ay hindi ang lower beam, ang mga ninuno ay ganoon, gaano pa kaya ang mga bata sa ibaba ng pamilya? Iyon si Angus Harrison sa simula, kung ito ay hindi ganito, paano siya magkakaroon ng sama ng loob kay Lance, at walang paghihiganti ngayon? Tinanong ng babaeng iyon na tumawag kay Bianca, ano ang nangyari sa kanila? Patay. Huwag kang kabahan, nagpunta ako dito partikular na para patayin si Shane, o, ang parehong mayaman na sinasabi mo. Natatakot ako na hindi mo alam, ang mayaman na sinasabi mo ay talagang isang napakalakas at makapangyarihang tao. Then pwede na akong umuwi. Oo naman, pero kailangan nitong maghintay hanggang sa mapatay ko siya, at nga pala, anong oras siya kadalasang dumarating? Mga 2:00 ng hapon, minsan mamaya, medyo maaga. Gaano katagal siya dumating upang makilala ka? Namula ang babae at sinabing, 1 hapon. Not bad, napakalakas pa naman ng matanda. Hindi. Hindi lang malakas iyon. Hahaha, kung tutuusin, matanda na siya, pero kahit nasa Unity Realm, ayaw lang magawa ng katawan niya. Sa kasamaang palad, kahit hindi ito gumana, hindi ibig sabihin na ang pagnanais ay nawala, kaya siya ay naghahangad ng husto, ngunit hindi ito gumagana sa lahat ng pagkakataon, tama ba? Tumawa si Lance. Tumango ang babae, oo. Tanong ni Lance, sabihin mo sa akin, paanong hindi niya magagawa? Siya, gusto niya 7 o 8 beses sa isang hapon, pero every time, it's. Namula ang babae at hindi masabi, pero malinaw na ang kahulugan, gusto ng 7 o 8 beses, bawat isa.
Napakaikling oras ng pag-awit. Ang matanda ay matanda na, hindi mo man lang masunod ang isang matanda. Sige, Bianca, gawin mo ang gagawin mo, malapit lang ako. Pagkasabi noon, kumandat si Lance at umalis sa sala. Pumunta si Lance sa isang malapit na bilya at naghanda na maghintay dito ng dahan-dahan hanggang sa dumating si Shane at pagkatapos ay pinatay siya sa isang iglap. Mga bandang 2:00 ng hapon, naramdaman ni Lance ang isang malakas na momentum na dahan-daang dumarating mula sa malayo, na orihinal na iniisip na ito ay lumilipad, ngunit sa bandang huli ay nakita niya na ito ay darating sakay ng isang kotse, at na ito ay isang Rolls-Royce na gumagawa ng trabaho. Pumasok ang Rolls-Royce sa loob ng bilya na iyon, at mula sa kotse ay bumaba ang isang maputing buhok. Ang matandang ito ay isa sa 3 dakilang ninuno ng pamilyang Harrison, ang pinakamahina sa 3. Bianca. Nakita ng matanda ang babaeng nakatayo sa pintuan at ngumiti. Gayunpaman, sa ngayon, ang Bianca na iyon ay tumitingin sa paligid, hindi alam kung nasaan si Lance. Bianca, anong tinitingin-tingin mo? Nandito na ako, kaya ihanda mo na ako, maliligo ako, napipilitin ako sa oras ngayon, kaya maaga kang magsimula. Oo. Hindi na naglakas loob na tumutol si Bianca at umakyat na siya sa taas. Bamantong hininga si Lance, anong matandang pervert. Sa totoo lang, bagamat pinagalitan siya ni Lance bilang matandang lecher, naiintindihan ni Lance ang puso, ngunit gumamit siya ng mapilit na paraan, na naging dahilan ng labis na pagmamaliit ni Lance sa kanya. 840. Tumigil si Lance sa pag-iisip tungkol dito at lumipad mula sa katabing bilya. Ang matanda, na paakyat na sana, ay biglang nakaramdam ng isang Unity Realm momentum na sumugod at naging alerto. Si Lance ay nakatayo sa sala sa isang kisap mata. Ikaw? Sino ka? Galit na tanong ni Shane. Hahaha, ikaw si Shane, di ba? Tinatanong kita, sino ka? Kung hindi mo ako sasagutin ulit, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Sigaw ni Shane. Hahaha, naghihingalo ka na, bakit ka pa nagtatanong ng malinaw? Huwag kang magtanong ng malinaw. Nakakatawa, ikaw, isang tao sa unang antas ng Early Unity Realm, maglakas loob na makipag-usap sa akin tungkol sa buhay at kamatayan. Galit na galit ni Shane. Sinabi ni Lance, sige, dahil sabik kang malaman kung sino ako, sasabihin ko sa iyo, makinig ka, Lance ang pangalan ko, hindi ko alam kung narinig mo na ito dati. Lance Damon. Ikaw ba si Lance? Isang mortal na kaaway ng pamilyang Harrison. Ang Lance na pumatay sa 12 mga anak ng aking pamilyang Harrison. Oo, mukhang narinig ng ninuno ang aking pangalan, mabuti iyon, iligtas ka natin sa hindi mo alam kung paano ka namatay. Sabi ni Lance, nanlamig ang kanyang mga mata, ngayon, malamang na ginamit ni Lance ang pamamaraan ng pagsipsip ng Diyos, hinihigop ang espiritual na enerhiya ni Shane upang mapabuti ang kanyang sarili. Nang patayin ni Lance ang Hanming na iyon ilang araw na ang nakararaan sa tirahan ng Yano Prince, sa sandaling malaglag ang ulo niya, na-absorb na ni Lance ang kanyang mental energy, kaya lang hindi ito nakikita ng mga tagalabas, dahil sumuso si Lance sa isang tao. Ang mental energy ng ibang tao ay ilang segundo lang o mas kaunti kung ang ibang tao ay hindi lumalaban. Siyempre, na-absorb din ni Lance ang kanyang mental energy nang idiin niya ang kanyang palad sa kanyang ulo, at pagkatapos noon, sumabog ang kanyang ulo. Ngayon, mahirap para kay Shane na takasan din ang kapalarang ito. Nakakatawa, ikaw lang. Nanginginig sa galit ang balbas ni Shane, ngunit gusto niyang mag-enjoy ngayon at hindi siya nagdala ng armas, kailangan niyang umasa sa mga armas upang ipakita ang kanyang mga kasanayan sa martial arts, kaya't si Shane ay napaka-nalulumbay sa sandaling ito. Pumunta ka sa impyerno. Nawalan ng pasensya si Lance at sinampal si Shane. Ikaw ang mamamatay. Tumalbog si Shane sa magkabilang paa at bumaril patungo kay Lance, na nagkataong nakatayo sa unang hagdanan, at tumalbog siya pababa sa buong hagdanan ng may malakas na putok.
Si Shane ay nasa unang bahagi lamang ng ikalawang antas ng Unity Realm, hindi man lang siya itinuring ni Lance bilang isang kalaban, ayaw ni Lance na mag-aksaya ng oras, kaya ang isang mabilis na laban ay maayos. Hinampis ni Shane si Lance gamit ang dalawang palad, bagaman wala siyang sandata, naisip niya na sa isang kaharian na mas mataas, maaari niya itong talunin kahit na siya ay walang laman, at kahit hindi niya kaya, sigurado siya ng pagliligtas sa kanyang buhay. Clash! Napagtanto ni Shane kung gaano kawalang muwang ang iniisip ng magkadikit ang kanilang mga palad, at ang kanyang braso ay biglang nabulok. Ah! Napasigaw si Shane. Idiniin ang palad ni Lance sa ulo ni Shane, at sa susunod na pagpikit ng mata, kalahati ng mental energy ni Shane ay sinipsip ni Lance, sa loob ng ilang segundo. Bang! Sumabog ang ulo ni Shane, katulad ng kay Hilin noong araw na iyon. Bumagsak ang walang ulo na bangkay ni Shane. Bumantong hininga si Lance at nagsisi sa loob, sa tuwing gagamitin ni Lance ang pamamaraan ng pagsipsip ng Diyos, siya ay magsisi sa loob, pagkatapos ng lahat, ito ay isang masamang sining. Ang babaeng tinatawag na Bianca mula sa itaas ay bumaba at sumigaw. Sinabi ni Lance, handa na ba ang mainit na tubig? Kwasi, ready to serve you? You want me to serve you? Naku, niloloko mo ba ako, hindi mo ba nakikitang napuno ako ng dugo? At ano itong puting bagay, haha, iwan ko na lang, maliligo na ako. By the way, all ang mahahalagang bagay sa bahay na ito. Mabilis kang kunin hanggat kaya mo, pagkatapos, tumakas ka agad at huwag nang magbanggit ng anumang bagay tungkol sa lugar na ito sa sinuman, pagkatapos ay maghanap ng kasintahan at mamuhay ng magandang buhay. Salamat, Senior dahil hindi mo ako pinatay. Nakakatawa, papatayin kita. Hindi na pinansin ni Lance ang babaeng ito at agad na umakyat, nagtagal ng ilang minuto, naligo, at syempre, nadulas si Lance sa susunod na bilya at nagnakaw ng isang set ng damit. Sa oras na ito, tinawag ng babae si Bai. Kamakailan lang ay nagmamaneho siya ng puting sports car, umalis ng mabilis, ang puting sports car ay isa sa mga anak ng pamilyang Harrison. Hindi masyadong tumigil si Lance at umalis sa eksena. Ang pamilyang Harrison ay nawala ng isang ninuno, ito ay isang nakakagulat na pangyayari para sa pamilyang Harrison, ang pamilyang Harrison ay malamang na magbabago mula sa isang pangkalahatang antas ng pamilya tungo sa isang pamilya sa antas ng iskolar. Bumalik si Lance sa Darlington City. Kasama ang araw na iyon sa Yano House, nang siya ay nagsama-samang sumipsip ng espiritual na enerhiya ng tatlong Unity Realm powerhouses, naramdaman din ni Lance na ang kanyang kaharian, ay medyo lumuwag. Pumasok si Lance sa closed-door state, at makalipas ang mga ilang oras, nakapasok si Lance sa ikalawang antas ng unang bahagi ng Unity Realm. Gayunpaman, si Lance ay hindi masyadong nasasabik, dahil ang pagpasok sa ikalawang layer ay hindi gaanong nagbago sa mga tuntunin ng kanyang lakas sa pakikipaglaban, hindi pa rin niya kayang talunin ang kalagitnaan ng yugto ng Unity Realm, at mas madaling pumatay. Ang rurok ng paunang yugto. Sa sandaling ito, sa Darlington City, ang bahay ng pamilyang Harrison. Ang katawan ng ninuno ng Harrison Mountain ay naibalik na. Dalawang likas na powerhouse ng pamilyang Harrison ang may dalang stretcher na may bangkay na walang ulo. Ang iba pang dalawang Unity Realm strongmen ng pamilyang Harrison, Paulina at Riker, ay tumingin sa walang ulo na bangkay na may gulat na mukha, at kahit na walang ulo, alam na alam nila na si Shane iyon. Si Riker ay isang matandang lalaki na may lahat ng kulay pilak na puting buhok, siya ay higit sa 150 taong gulang, at kasalukuyang may hawak na mesa gamit ang dalawang kamay, bahagyang nanginginig. Ang ibang tao, si Paulina, siya ay isang matandang babae din, ngunit hindi siya ganoon katanda, ang kanyang hitsura ay katulad ng isang matandang babae sa paligid ng 60 taong gulang, katulad ng mga matandang babae na sumasayaw sa plaza, ngunit siya tunay na edad, siya ay mahigit 120 taong gulang na. Sa sandaling ito, tiningnan ni Wo Payan ang walang ulong bangkay at umiyak. Sino ito? Sino ito? Old ancestor?
Walang nakitang bakas sa pinangyarihan ng insidente, kahit surveillance. Paano namatay si Shane? Saan mamamatay? Tanong ni Braden. Namatay si Old Ancestor Shane sa Tianjin City. Ang Old Ancestor Shane ay pumupunta doon 2 beses sa isang buwan, nandyan ang mga babae niya. Oo, kuya, paano ka nalilito? Umiiyak si Paulina. Nagngangalit si Riker, hanapin mo sa akin ang totoong pumatay, gusto ko siyang patayin. Gayunpaman, walang nakitang mga pahiwatig sa ngayon. Sabi ng patriarch ng pamilyang Harrison. Kailangan nating maghanap kahit walang pahiwatig. Nagtanong si Paulina, sino ang nakasakit sa ating pamilyang Harrison para patayin ang ating Unity Realm Powerhouse, na napakalupit na pumatay sa ating pamilyang Harrison. Sakta ng sinong tao. Sa sandaling iyon, ang padre de pamilyang Harrison ay tila nag-iisip, pagkatapos ay nagsabi, sa pagsasalita tungkol sa mga nakakasakit na tao, may naaalala ako, ang kanyang pangalan ay Lance, kaya lang ay walang lakas si Lance na patayin ang ninuno ni Shane, siya ay nasa 20s lamang, ngunit siya ay hinusgahan bilang isang imperial na talento noong nakaraang taon, hindi ko alam kung ang pagkamatay ng ninuno ni Shane ay may kinalaman sa kanya. Kinagat ni Riker ang kanyang mga ngipin, magkaroon man ng relasyon o wala, anumang mga kaaway na sinaktan ng pamilyang Harrison sa paglipas ng mga taon, gaano man kalaki o kaliit, lahat sila ay dapat matagpuan, gusto kong suriin sila ng isa. Isa-isa, kung hindi ko mahanap ang taong iyon, ang aking pamilyang Harrison ay nasa panganib, kailangan kong mahanap siya bago siya muling mag-atake. Oo. Babalik tayo at ilista ang lahat ng mga kaaway ng pamilyang Harrison, malaki at maliit, sa nakalipas na 100 taon, at susuriin sila ng paisa-isa. Forget what they doing, keep on doing that.